Should we be in any way worried since aliado rin po tayo ng US? Could there be some spillover We sa atin? really hope, each one of us hopes and prays na hindi ito mag-spill over. Pero 'di ba, kung anong mangyari sa Middle East or for that matter any part of the world, makakaapekto talaga sa buong mundo. Kasunod ng pag-atakeng iyon ng US at ng Israel sa Iran, nag-counterattack naman ng Iran sa mga US facilities sa Middle East. And we are nag-renew tayo ng treaty relationship sa US. I would like to say na on a more equal footing at nagbubuo tayo ng mga treaty relationship sa iba pang at mas marami pang mga bansa. But kumbaga ang taas ng stakes for all countries in the world, kasama tayo. Kaya ang urgent call din ay bumalik sa negosasyon. May negosasyon ongoing. Wag nating kalimutan between the US and Iran, facilitated by Oman. At may iniuulat na progress report, hindi man kompleto, pero partial, meron ang Omani government nung biglang umatake ang US at Israel sa Iran. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Just the day before the attack, ang issue daw ay yung nuclear energy development program ng Iran, which by the way last year sinabi ng US government na obliterate na yung capacity na yon. Biglang the day of, hours after the attack started, naging regime change, no? So pero kung ano man yung totoong at yung pagdadahilan ng mga issues, basta tigil putukan muna, i-secure yung kaligtasan ng dumadaming taong nanganganib, pati yung ating mga kababayang Pilipino, bumalik sa negosasyon. Ibalik yung rule ng international law.